So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, actually marami na po nag-content nito na mga kaibigan po natin mga vlogger na tungkol nga po dito sa pinagre-resign ni Robin Padilla, si Francis Tolentino bilang miyembro po ng PDP Laban. So ito mga ka-Streetwise, so tutumbukin po natin dito sa content na to kung ano ba talaga yung pinaka-reason kung bakit nangyari po at bakit po umabot sa punto po na to na ang usapin na po dito ay sipaan, sibakan at resignan sa isang partido. Okay? So hindi lang po nakakaalam mga ka-Streetwise, no? Ito nabalita ito noong July 25 pa. Okay? Ito, pakita ko na lang. Padilla wants Tolentino to resign from PDP position. Okay, so ang tanong dito, bakit nga? Okay? Actually mga kababayan, malaki po ang kinalaman dito ay tungkol po sa politika at tungkol po sa political alignment po talaga ni Francis Tolentino. Okay, so para hindi na po tayo malito, so basahin na lang natin to, no? So sabi dito, New Partido Demokratiko Pilipino President Senator Robin Hood Padilla has proposed that Senate Majority Leader Francis Tolentino resign from his position in the party to focus on his job as a top official of the upper chamber. So ngayon, base po dito sa write-up nga po ng ABS-CBN, ang bagong presidente po ng PDP Laban ay si Robin Padilla. At ngayon, ang conflict ngayon dito ng PDP Laban at saka ni Francis Tolentino ay yung bagong posisyon po ni Francis Tolentino dyan po sa Senado. Kumbaga dati si Francis Tolentino po ay Blue Ribbon Committee. 'Di ba siya yung chairman niyan. Ngayon po nung nasipa nga itong si Mig Zubiri bilang Senate President at pumalit po si Kiss Escudero, ang bagong posisyon po ngayon ni Francis Tolentino sa Senado ay Majority Floor Leader. Okay, para mas maganda, continue pa natin, no? Dahilan sa bagong mandato na iyong inaharap sa Senado, buong pagpapakumbaba kung minumungkahi na marahil po ay mas makakabuti ang iyong pagbibitiw bilang opisyal at kasapi ng PDP Laban. Sa ganang akin po lamang. Ang mungkahing po ito ay upang maiwasan din ang pagko-question kung magkakaroon man sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga issue, lalo sa mga usaping pampolitikal. So ngayon, ang conflict na sinasabi ni Robin Padilla is yung pagiging majority floor leader nga po ni Francis Tolentino. So ngayon, ano ba yung magiging conflict dito? So ito, nabasa ko ito sa mismong website po ng Senate of the Philippines at ito po yung pinakatrabaho ng majority floor leader. So ang trabaho po ng majority floor leader ay, di ba? Basahin ko na lang ulit. In the modern Senate, the second in command is the majority leader, whose primary responsibility is to manage the legislative affairs of the chamber. Okay, so ang pinag-uusapan dito, yung legislative affair po ng mismong chamber, ng mismong Senado. Okay, kasi mga kababayan, ang pinakatrabaho kasi talaga ng Senado ay gumawa ng batas. Alam naman po natin 'yan. So, kapag gagawa ng batas, syempre merong isang senador, ang gagawa po nito ay magmamanage ng mga bills na uunahin o ihuhuli. Yun nga lang mga kababayan, bilang isang majority floor leader, ang mangyayari dito, meron kang responsibilidad kung ano yung mga uunahing batas na pag-uusapan sa Senado. At alam din naman po natin mga ka-Streetwise, no, na madami pong priority bills po si PBBM, ang ating Presidente Bongbong Marcos, na hindi pa rin po natatapos sa Senado. Kumbaga sa House ata, meron na atang 40 mahigit ang natapos po na batas, yun nga lang, iaakit po ito sa Senado, and then doon po tayo nagkakaroon ng pending. Mabagal po talaga yung Senado natin. So ngayon, continue lang natin, no? Continue lang natin. Sabi pa dito, while nothing in the rules of the Senate expressly states the powers of the majority leader, the great extent is very influential in the passage of bills. Ito. So yung mga priority bills po talaga na pinapapursige po ng ating Presidente Bongbong Marcos, ay ito po ay pwedeng maging trabaho po ng majority floor leader. Yung mga priority bills mga kababayan, yung pinapauna ng ating Presidente Bongbong Marcos, si Francis Tolentino po ang magmamanage niyan. So ang lalabas dito mga kababayan, bilang isang majority floor leader, kasi alam naman po natin sa loob ng Senado may politika pa rin yan. Pwede kang sumunod sa priority bills na pinapapursige ng Presidente or pwedeng hindi. Pero
base po sa mga experience po natin sa mga previous administration, yung majority floor leader po talaga, ang pinakatrabaho po niyan ay i-prioritize yung mga priority bills po na gustong paunahin ng presidente. So doon po magkakaroon ng conflict si Francis Tolentino at saka PDP Laban. Alam naman po natin na yung PDP Laban, mga kababayan, oposisyon po yan ng mga sinto-sinto. 'Di ba? Yung totoong oposisyon, mga kababayan, yung mga dilawan. Pero itong PDP Laban, mga streetways, no, oposisyon po ito ng mga sinto-sinto. So ngayon, continue pa natin para mas maganda, no? As the traditional chairman of the Committee on Rules and Majority Leader helps formulate, promote, negotiate, and defend the majority legislative program, particularly on the floor. Okay. So ngayon, malinaw, mga kababayan, na kapag merong priority bills po ang ating Presidente Bongbong Marcos at ito po ay inihain ng majority floor leader, ano sabi dito? Siya po yung magne-negotiate, magpo-promote, magpo-formulate, at saka magdidepensa. At yan po talaga yung sinasabing conflict nga po ni Robin Padilla. So ngayon, ang lumalabas dito, mga kababayan, itong si Robin Padilla, mga ka-streetwise, ito yung pasimple, no, na akala mo kakampi ng presidente, kunwari kakampi ng presidente, pero in reality, mga kababayan, opposition po ito. Yung sinasabi po nila na dalawa lang po yung opposition sa Senado, hindi po ako naniniwala doon. Halos lahat po sila doon opposition. Kung maka-administrasyon po talaga itong mga senador po natin sa Senado, sana po hindi po mabagal yung pagpasa po ng batas. At doon po napepending sa Senado. And then, mga kababayan, no, syempre may mga pangyayari po sa loob ng Senado na hindi po natin alam. So, dito po sa ginawa nga po ni Francis Tolentino, kaya siya nagre-resign ni Robin Padilla, ang nakikita po natin dito ay pumapabor po si Francis Tolentino sa mga mandato po ng ating presidente para po sa mga priority bills. Kasi kung nakita naman ni Robin Padilla na pumapabor sa PDP Laban yung ginagawa ni Francis Tolentino, hindi niya na pagre-resignin yan. So ang lumalabas dito, mga kababayan, yung ginagawa ni Francis Tolentino bilang majority floor leader sa pagpapasa nga po ng mga priority bills si PBBM ay pumapabor po sa presidente. At iyan po ang ayaw ni Robin Padilla. Okay. So ngayon, mga kababayan, ang tanong natin dito, iboboto ba natin si Francis Tolentino? Kayo na pong bahala dyan. Ang problema kasi kay Francis Tolentino, mga ka-streetwise, no, ganon-ganon siya eh. Dapat kasi ngayon, no, sa takbo ng politika natin, kung gusto mong manalo sa eleksyon, hindi pwede yung namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi pwede yon. Kung pipiliin ni Francis Tolentino na mag-stay sa PDP Laban, edi maging opposition ka. Katulad ni Robin Padilla, katulad ni Bato, katulad ni Bongo. Pero kung pipiliin mo ang magpatuloy sa majority floor leader, edi ilaglag mo na si Digong. Mamili ka na. Tandaan mo, sumasadsad ka sa mga surveys. Halos sa mga ibang mga surveys hindi ka nakasali. So kailangan mo na pagpilian ito. So ngayon, mga ka-streetwise, no, may napansin kasi ako mga interview dito. So dito may interview dito si Bato de la Rosa na hindi niya na binabanggit pangalan nito, si Francis Tolentino, at ganun din po si Bongo. So ito, panoorin niyo to, itong interview nga po ni Bato. Sige. May mga candidates na ba kayo na isip para buuin yung senatorial slate para sa buwan? Hindi naman namin siguro kayang buuhin yung 12 votes, 12, hindi kaya. Kami muna ng mga re-electionist, si Tobongo, ako, ang dagdagan isa si Philip Salvador, at yung plano ng mga Duterte kung sino sa kanila, sabi ni BP sa akin, Bukas po ba kayo? So yan, no? So napanood nyo naman. So tinanong si Bato de la Rosa kung buo na ba yung Senate slate ng PDP Laban or nung partido nila. So ang sabi nga po ni Bato de la Rosa, si Bongo, siya, si Philip Salvador, at saka yung mga Duterte. So hindi kasama pangalan nito, si Tolentino. And then, mga kababayan, ito namang sinabi naman pangalan nito, ni Bongo naman, suportado niya daw si Robin Padilla. So ibig sabihin nun, kapag sabi mong suportado mo si Robin Padilla, suportado mo din yung request or yung hayagan na pamamahiya ni Robin Padilla dito nga po kay Tolentino.
O, suportado mo yung si Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban, di suportado mo rin yung desisyon ni Robin Padilla na sibakin si Tolentino. Ganoon lang ka-basic yun. Oh. So yun mga kababayan, no? So at least kahit paano siguro na-explain natin kung bakit gustong-gusto ngayon ni Robin Padilla na sibakin itong si Francis Tolentino. So kayo ba, no? Ang gusto ko lang malaman dito mga kababayan, no? Diyan po sa makakapanood po ng content po na to. Kayo ba iboboto nyo ba si Francis Tolentino na kahit alam naman po natin na siya ngayon ay naka-align sa Senado sa mga priority bills po ni PBBM. Pero sa partido, hindi kasi PDP laban siya. And then mga ka-streetways, no, paano ba? Ibubukin ko lang kayo, no. Merong pagkakataon po na si Francis Tolentino po ay tumutulong po sa mga taga-suporta po ni Marcos. Meron siyang pagkakataon na tumutulong siya sa mga ginagawa po ng mga taga-suporta ng mga Marcos. Ayoko lang kasi banggitin kasi baka maboldjack tayo ni Mami Peng. So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyong lahat. So kita na lang ulit tayo sa susunod pa na video, and then sa hindi pa po nakakapag-like, palike lang po ng content pa na to. At syempre bago tayo magtapos, gusto kong malaman talaga sa inyo kung iboboto nyo ba si Francis Tolentino dito nga po sa gusot na kinaharap niya. So salamat mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod. Salamat.